sabi. Sa kalutunay ito ay siyang nagkakamasigla. Ngunit teka, sandali nga, bakit tila nawawala? Nakatapat ang galit, lumagako mo sa diwa. Hindi ako nawawala, tulad mo rin na traffic lang. Sabi ka kong ilang paso, ng kalaban kong nag-aabang. Kung binibining lakadiwa, ako iyong pahintulutan. Kung lumahok sa programang may tagista ng katwiran. Halika at hirap na dito sa ating tanghalan at ang itong malagpasan ay agad ng masimulan. Kaagad ipakilala ang sarili, pinagulan, sa kakoy, lalahat, paksa ng balutatakan. Mga madlang manonood, bago kami magsimula, masigabong palakpakan at sa aming bansa. Cristel Rizalde po, ano na tuwiran, makata ng parang gusa, prinsesa ng balagtasan. Katuwiran ko'y parang suntok, bawat may nilakulo, kang sino mang kalaban ko sa bansitan Sinabihin mo, Diyos ng balagtasan, sa talinod sa mabuhay, taon ang ating kalaban. Hindi ako nagpakanta, ang huling na kalaban ko, hanggang ngayon ay tulala. ang nagsakbong nakalaan sa matulang pagtatalo, alin ba ang nararapat, wikang puro, wikang halo. Si Cristel ang nagsasabing itong wikang Pilipino, nararapat ipagtanggol, ingatan at gawing turo. Samantalang si EJ, malaw nang nagpahayag, bang hihirang ng salita, lubos siyang pumapayag. Kaya hala, mauna na ang panig ng tumutukoy. Sige, Cristel, simulan mo, gatwiran mo ay bukod. Itong lahing Pilipino may sariling pagkatao, may kulturang kinagisnan, may sariling alpabeto, katangian at tradisyong ninanapatan ni Nuno, nararapat alagaan kapit ng pagbabago. Pagkat tayo'y nag-iisip, gamit ang sariling wika, ito rin na siyang bintana nitong aking kaluluwa. Ang dalisay kong wika ay mahusay na sandata upang hindi malumihan ng kultura ng banyaga. Malalim na salitang, di mo maintindihan. Baka sadyang nakaluma, kaya nagkakalituhan. Sa panahon ng internet, sa Facebook o Twitter, ang week ay critical at ang gamit ay forever. Subalit katulad mo, parang lola kong nangusap, ay mas mainam pang ka-idol mo ay kulisa. Hindi mo mapitigilan pagkalanghang bilang Ingles, bilang halo'y mahusay kahit ba ito'y taglis. Halong wika, halong tiwa, kaya walang pagkakita. Bulol na nga pag nag-Ingles, bulol din sa Pilipino. Dalawang wikang winuwasak nitong mga katulad mo. Sa halip na tumalinong henerasyo'y naging bobo. At nang dahil sa counter-strike at lagi mong pag-dispenser, naubos na ang oras mo, pati pera sa computer. Kabataang sinasabing pag-asa daw nitong bayan, eto ngayon sinasamba ang kultura niya ang Ako na po ang labanan, ako na po ang nawagi. Bigang puro yung posibleng magagamit ng palagi. Ay katotoo mo bang salita may tutumbas mo sa computer na hindi mo maisalin sa Facebook o Twitter. Kailangan, patunay na kailangan natin ng wikang alo-alo. Ito pa nga ang sadyata upang tayo mas matuto. Generasyon daw ay bobo, hindi kami. Baka kayo, na nakikinig ko mag-isip, itanggap ang mabago. Anong klaseng pagbabago kung kunyan ng isipan? Ekonomiya at kulturang may tuntol ay dayuhan. Kung salita ay hindi na pwede namang makumbasan, mag-invento ng salitang panlaban sa kinagisnan. Ang pwede na salitang baybayin sa Pilipino, ang spelling ay baguhin, isalita ang tubig. Katulad na ginagawa ng Itones at ng Malay at ang dami binibay na gamit ng wikang taglay. Ikaw ba yung nababalyo? Technical terms babaguhin, ilalo ang lahat ay kay hirap intindihin. Wala akong sinasabing technical terms babaguhin. Mukhang itong kalaban ko ang siyang lolo at miyanin. Sino ang ugatin? Sino ang may itsura? Kayong mandang manonood, kayo na ang humusga. Di habang mas maganda kayo maging Pilipina kumpara sa katulad mong labanos na namumutla. Ako namumutla, ang kami ko'y tayo. Kaya pag-asin sa ikutin sa ngayon. Kagandahan artipisyal, nilito kayo kung agham at tayo magkagusto yakong nahihibang. Sino ang nahihibang? Ikaw! Dali lang sa dali lang, aking mga kaibigan, na kung lumalayo na kayo sa paksa ng balagtasan,
Pagkakitaon ng ikasan, bawat hirap na salita, ang pagkakamit ng wika hindi na itatakda. Ang gitaryo ng wika nagbabago, nag-iiba, at sa mundo'y walang wikang puro-puro, nag-iisa. Itong wikang Pilipino may sariling katangian, hindi dapat na baguhin pagdusga, alagaan, revisyon ng alpabet nitong taong 2001. Matapos ang 5 taon, hindi na namin pinigilan. Huwag wasakin natin wika, ito ang siyang panawagan. Huwag patayin ang salita at huwag na huwag din papalitan. Kung mayroong inisyong page sa lahat ng paaralan, at dapat may programa rin para sa wikang kinagisnan. Kaya nga, magawa ng wika sa buwan ng Agosto ay upang masumuntahan itong wikang Pilipino. Ngunit ito ay isa pa. Kulang na kulang pa ito. Ang kailangan ay mahusay na programa ng gobyerno at dapat na ibasura rin itong EO 210 na siyang kumapatay ngayon sa ating wikang Pilipino. Pinagdaan itong Pangulo ang EO 210 bilang tugon sa hamon sa pagbabago nitong mundo. Kailangan pag-usahin itong wikang Ingles. Hindi naman tuluyan bilang natin inaalis. Bakit ang wikang Ingles? Ang wikang universal. Pangunahing ginagamit sa lahat ng pag-aaral. Baka Pinoy na nag-grow at mahusay mag-Ingles, saka siya ay nagkakasensory mabilis. O ang aliping caregive na tagahukas ng puwet. Ito ba ang gantimpala sa pangarap ng malupit? Pilipino'y sinasanay upang agad ay i-export sa kanto ng kahirapan na siyang nakitanging gamot. Kolonyal na edukasyon ng pundasyon ay ang Ingles, ang ugat ng pagtungo sa kalaon ng pagtitiis. Kung ang nais ay maglayat, ganap na pagulat natin, itong wikang Pilipino ang dapat labig ang pansin. Nakikitid at pag-iisip, mamungod sa panaginip. Yan ang dahilan kung bakit ang bansa natin nagigipit. Kapag Koreano at Hapon ay ngayon nais ng Ingles. Ito naman katulad mo ay nais itong maalis. Hindi ko sinasabing Ingles ay dapat alisin, kundi wikang Pilipino ang siyang dapat bigyang pansin. Itong wikang Pilipino yung mga nagamit sa call center. Sa interview, babagsak ka kung alam mo lang ay, "Good morning, sir." Huwag ka nang magkulehiyo, call center agent lamang. Hayaan mong murahin ka ng dayuhang Yun mapanaman. man lumurahin, ang malaki may pera. Kesa naman ay magsip yung ngunit gusto magsingkora. Aking muling pagkukuling, lumalayo ang usapan, kung saan nating sinimulan ang siyang dapat na pagtalunan. Linawan na sasabihin, huwag iwanan kung sabihin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang pipiliin? Sa pagkakataong ito ay di aking pagbibigyan, hinihirit, hinititig, nagabihan ng bitawan, at amat lang makikinig, muli aking kahilingan. Isingin ang ibang tulog, sa ritmo lang palakpakan. Itong lahing Pilipino may sariling katangian na dapat ay respeto at dapat sa ingatan. Bawat lahi may kultura, may sariling katanyahan. Hindi dapat natalikuran, hindi dapat nasalitan. Purong wika ay salamin ng puting pagkatao. Kagisay ng pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Wika natin ay ingatan, payapungin, paulahin, sa pagpanday ng lipunang may pagdayang maaang. Ang wiki na namin ko, nag-uundan, nagbabago. Katulad rin ng pag-undan nitong wikang Pilipino. May nirang sa Kastila, may salita katutubo, may nirang sa Czech sa Hindyo at sa Aramo. Kaya itong wikang halo ay wika ng pakatuto. Isang akbang tungkol sa hinahangad na asenso. Kapag ang wika'y puro, sakit din ang mamatay. Kapag ang wika'y halo, may pagyabog na dalisay. Matapos na mapakinggan ang palitan ng katwiran, panahon na upang silang dalawa ngayon ay usapan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa lahat ng paaralan. Totoo, ang wikang Ingles ay sadyang ating kailangan. Ito'y wikang universal na dapat ay pag-aralan. Mahalaga sa pag-unlad ng lipunan at ang bayan, katotohanan kailanman di mapagsasabayan. Ngunit, kung mayroong wikang di dapat kalimutan, walang iba kundi ang wika nating kinagisnan. Higit sa anumang wika ng kung sino mang dayuhan, ang wikang Pilipino ang siyang dapat pahalagahan. At sapagkat itong wika'y umuunlad, nagbabago, hindi maaaring mananatili itong puro. Kung nagkakaintindihan, kahit wika'y halo-halo, ituturing natin itong pagyabong na positibo. Ang dapat lamang iwasan sa formal na talakayan ay ang halo-halong wikang ginagamit ng palitan. Kung Ingles ang katanungan, Ingles din ang kasagutan. Kung Filipino ang usapan, tamis dapat ay iwasan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa lahat ng